Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Balitang West Philippine Sea naman ngayon ang ating bibigyan ng reaction video mga kapatid. Ayon dito sa report mula rito sa Net25 ay pinalalakas ng China ang A2AD strategy kontra US sa South China Sea. Ano tong A2AD na yan mga tol? Ang sabi rito sa report, yan, tinalakay ni maritime law expert Professor J. Batong Bakal ang estratehiyang anti-access area denial o A2AD ng China na layong pigilan ang presensya ng US military sa Indo-Pacific, partikular sa South China Sea. Kasama sa hakbang ng China ang pag-deploy ng missile system, radar at electronic warfare tools sa mga pinag-aagawang teritoryo. Anya, may epekto ito sa freedom of navigation, kabuhayan ng mga bansang umaasa sa karagatan gaya ng Pilipinas at posibleng paglabag sa UNCLOS. Napag-usapan din ang epekto nito sa mga kasunduan ng Pilipinas at US gaya ng EDCA at MDT o yung Mutual Defense Treaty at ang papel na maaaring gampanan ng ASEAN mga tol. Alamin natin mga kapatid, ano tong lalong pinalalakas ng China? Etong ang access denial o anti-access area denial na strategy ng China na ang layon niya mga tol hindi makapasok o bigyan ng bigyan ng harang ang Estados Unidos, siguro dahil nga sa plano nila na pag-agaw o pagsakop dito sa Taiwan kasi alam nilang mangingialam dito ang Amerika, no? So gumagawa sila ng paraan para hindi makalapit ang Estados Unidos dito sa area na to. Well anyway, para malaman natin ang buong detalye mga tol, samahan ninyo ako at manonood tayo ng balita. Magbibigay tayo ng reaction and komentaryo at pwede rin kayo magbigay ng comment ninyo sa comment section sa ibaba. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Liksikin po natin, ilang taon na itong nakalipas, nakikita na natin itong A2AD na ito. A2AD. Pero sa nakalipas na panahon, ngayon pa lang natin nasasaksihan itong bilis ng pag-evolve nitong kanilang estratehiya. Kayo na po ang magpaliwanag at maglatag sa amin para lalo po naming maintindihan kung ano itong A2AD strategy ng China. Well, gaya na sabi niyo, matagal na rin yan, no? Siguro lang hindi pamilyar ang publiko dahil yan po ay napapag-usapan. Hindi tayo pamilyar dyan. Pero ito si Professor J. Batong Bakal, naaalala ko siya. Ito yung nakasagutan ni Senator Robin, no? Sa isang pagdinig, kaugnay nga rito sa West Philippine Sea, mga tol. Sa mga military circles, sa mga security circles lamang, no? Matagal na rin lumulutang yung terminology na yan. Simple lang naman ibig sabihin, kunwari, meron kang, bakuran mo, no, sa bahay mo, ayaw mong kahit sino na lang yung makakapasok dyan. So mag-implement ka ng measures para una, hindi sila makapasok. At pangalawa, kung makakapasok nga sila, mapapaalis mo sila. No? So parang gano'n. No? At, so iba't ibang layer, no? Nakikita natin dito sa mapa mga kapatid, no? Meron ditong second defense layer, may third defense layer at may first defense layer. No? Ito yung first defense, ito yung mga submarine. So kaya pala, madalas tayong nakakakita, di ba? Ng mga barko ng China, mga Chinese research vessel, tapos nagde-deploy sila ng mga submersible drone. Kasi nga inaalam nila yung lalim ng dagat. Inaalam nila yung mga doon, yung nagkasasagawa sila ng mga 3D mapping. Kasi nga balak nila diyan magpwesto o mag-deploy ng mga submarine, 'di ba? So dito 'yon sa first defense layer para hindi makalapit ang Amerika mga tol. No, sa second defense layer mga kapatid, submarines at saka air defense, mga eroplano nila hanggang sa sa third level dito na sa pinakamalapit na sa Taiwan. Surface air, submarines, CDC at mga barko mga kapatid. So ganun yung ginagawa nila. So ginagawa ito ng China diyan sa buong South China Sea kasama ng West Philippine Sea. At nakikita natin nga na in the past few years, especially since mga bandang 2022,
talagang pinaigting na nila itong mga ginagawa nila para nga ma-achieve yung objective nila ng anti-access and area denial. Kasi nga by 2027, yun nga yung nababalita, di ba? Yun nga ata yung iniintay na panahon ng China. Siguro, by that time, mas lakas na sila kumpara ngayon. Kasi ngayon, todo yung ginagawa nilang pag-develop ng kanilang puwersa eh. Di ba may bago nga sila ngayon, yung blackout bomb, tapos meron sila yung mothership ng drone. Tapos marami pa silang ibang mga ginagawa, mga tol. Kaya talagang pinaghahandaan nila yung pagsalakay o pagsakop dito sa Taiwan. And especially because, correct me if I'm wrong, kasi complicated also with yung kanilang pahayag na ni President Xi Jinping na talagang pinangako niya na ibabalik niya ang Taiwan bilang bahagi ng China. Hindi po ba, Professor? Opo, maaaring may connection yun dahil ang Taiwan nasa gitna ng dalawang malaking sea areas, no, yung South China Sea at East China Sea, na gusto nila talagang kontrolin. Parang yung Taiwan ay makuha na lang tuloy yan. Oo. So Professor, paano po yan? No? Nakita naman natin recently na talagang mas nagiging agresibo na po ang China. Dumadami na rin po yung mga militia vessels po nila, even sa air, no, yung mga helicopter, yung mga maneuvers nila. Tapos may mga balita na nga yung ating mga mangingisda ay hindi na nga din pupunta dyan, no, dahil nga nakakaranas na rin po sila ng harassment. Ano pang pwede natin gawin po? No? We see in the news na talagang we're getting more partners kasi although may mutual defense treaty tayo sa Amerika lang po yun. Pero dumadami na rin po yung ating mga partners, kumukuha tayo ng mas maraming kakampi. Ano pa pong pwede natin gawin po para mas ma-secure po natin ang ating soberanya, ang ating karagatan? Kasi ayaw man natin, di ba? Talagang may tendency madamay tayo dyan. Kasi number one nga mga tol, marami tayong mga OFW na nagtatrabaho dyan. Nasa almost 300,000, di ba? Kung di ako nagkakamali. Siyempre, yun yung unang-unang concern ng Pilipinas, ng ating mga kasundaluhan. Diba? Yun yung unang-unang concern natin. Hindi naman yung gera sa Taiwan. Wala naman tayong pakialam doon. Pero syempre, yun yung mga maiipit na kailangan iligas tapos napakalapit lang sa atin. So talagang makakagawa tayo ng paraan. Unlike halimbawa sa Middle East, napakalayo sa atin. Kaya mayroon pang mga repatriation na na ginagawa diyan. Pero dito kasi sa Taiwan, Pilipinas, napakalapit lang yan. Pwede nga gamitan na ng barko eh. Pero syempre, baka tayo'y idamay ng China, lalong-lalo na pag nakita na ilang may mga sundalong Pilipino, tapos may mga Amerikano na, di ba? Pwede talaga silang, kumbaga, harangan na nila talaga. Lalagyan na nila ng blockade para wala nang makatulong talaga sa Taiwan. Kasi mga tamang hinala din tong mga to eh. Diba? Etong etong Typhoon missile nga, saka yung mga Nemesis missile, pinag-iisipan nila ng kung ano-ano eh. Nasa atin po talaga. Well, actually, basta po tuloy-tuloy lang tayo dun sa ginagawa nating pag-increase ng ating partners at pagdadagdag ng ating mga joint activities sa ating mga kaalyado at mga partners, no, dyan sa karagatan, no. Kasi yung anti-access area denial na yan, no, magsasucceed yan, no, magwawagi sila kung talagang madali na nilang makuha at makontrol talaga itong dalawang karagatan na ito. Kasi tingnan mo, dun pa lang sa pangalan na access denial o anti-access area denial. Ibig sabihin anti-access, so hindi ka magkakaroon ng access doon sa area na yun o area denial, hindi ka makakapasok doon. Kumbaga, ito yung Taiwan, hinarangan na nila doon. So yung mga gustong tumulong sa Taiwan, na harang na nila, wala nang access pa para tumulong doon sa Taiwan. O wala nang access pa, o hindi na makakapasok kasi nga bantay sarado na nila eh. Bago ka makalapit sa Taiwan, haharapin mo yung mga submarine, haharapin mo yung mga jet fighter nila, haharapin mo yung mga warship nila. So yun yung ginawa nilang strategy. 3 layer yun mga tol. Diba? So yun yung ginagawa nila at mas lalo pa nilang pinapalakas ngayon. Hindi nga natin alam mga tol, baka napakarami na submarine dyan na nakapalibot eh. Diba? Kasi kung babalikan mo yung mapa, diba, kasama na. So baka pati yung paglikas sa mga kababayan natin nagtatrabaho dyan, mahirapan din yung mga sundalo dahil nga dun sa na yun, A2AD strategy ng China. Anti-access saka aerial denial.
no? Baka mahirapan din pati sa paglilikas nun. So hanggat hindi nila magagawa yon dahil nga marami pang sila, kung talagang madali na nilang makuha at makontrol talaga itong dalawang karagatan na ito. So hanggat hindi nila magagawa yon dahil nga marami pang ibang bansa ang nandyan din, hindi nila ma-achieve yung objective na yon. So tama lamang itong ginagawa natin, kailangan patuloy natin yung mga pagsagawa ng mga alliances, yung pag-conduct ng mga maritime cooperative activities, no, at yung pag-practice, pag-exercise ng mga joint operations together with allies, tuloy-tuloy lang po yan. Para nga mahirapan sila na talagang ma-implement mabuti yung kanilang anti-access area denial strategy. Pero minamadali na rin ng China yan. Saka nagbigay na sila ng no, di ba? Deadline, ultimatum 2027. Kapag yun hindi pa natuloy ng 2027, mababawasan yung credibility nila dyan. Kasi pagkakaalam natin mga tol, almost 6 decade na nilang pinagbabantaan at gustong sakupin itong Taiwan. Hanggang ngayon hindi nila nagagawa. Well, siguro nararamdaman nila na kulang palakas natin. Diba? Kasi itong Taiwan maraming tutulong dito eh. Napaka-importante ng papel ng Taiwan mga tol. Diba? Doon ginagawa yung parang microchip, diba? Na napag-usapan na natin dati. Then ginagawa na dyan lang talaga ginagawa. Wala silang ibang manufacturing, dyan lang talaga. Kaya napaka-importante no? Kasi importante yun mga tol sa sa mga military ng mga bansa ng buong mundo. So ngayon, kapag etong Taiwan ay napasa kamay ng China, di kontrolado na rin nila yon, di ba? Kaya hindi rin pinapayagan kasi ng ibang mga bansa o maraming sumusuporta mga tol doon sa independent ng isinusulong ng Taiwan. Tayo naman syempre, hangga't maaari ayaw natin makialam doon eh. Ayaw natin na manghimasok doon mga tol. Ang sa atin lang talaga is yung kaligtasan ng ating mga kababayan. Pero sabing gano'n ng Malacanang, kung naalala ninyo yung interview, diba? Ibang usapan kapag dinamay nila tayo. Like for example, nagsasagawa lang tayo ng paglikas ng ating mga kababayan bilang pinaulanan nila o tinira nila yung barko natin. Diba? Di parang na yun, ginigera na rin tayo nun. What can we do though, Professor? Kasi kahapon binabalita din naman namin na itong China, no, banner story I think ng Manila Times to, na talagang yung kanyang grip, no, dito sa Panatag Shoal, also known as Baho de Masinloc, also known as Scarborough Shoal. Yun na nga yung mga mangingisda have abandoned fishing, no, yung kabuhayan nila. Na for generations yun na yung kabuhayan nila, no, but they are forced to abandon their livelihood dahil nga kasi itong China, ayon na rin dun sa pag-aaral ng Sea Light program, satellite imagery at saka yung AIS mga datos nila, no, na talagang napakarami na nung nakuha na anong tawag doon, IAS data, no, yung signal, automatic identification signal na Okay mga kapatid, yan ibang usapan na kasi yan eh. So ngayon nakikita natin na talaga napakadesidido na mga tol ng China na mapasa kamay nila itong Taiwan. No? So pag-usapan natin sa susunod nating video, siguro sa next video natin, gaano ba kadali o kahirap, kumbaga kung halimbawa sasakupin ng China ang Taiwan, mahihirapan ba sila o sobrang dali lang para sa kanila na sakupin itong Taiwan? Tatandaan natin mga tol, isang isla lang yan, maliit. Mas malaki pa nga yung Luzon dyan. Pero ang tanong, mga tol, hindi ba naghahanda ang Taiwan? No? Yan ang aalamin natin mga kapatid sa susunod. Alright, so hanggang sa muli mga kapatid, maraming salamat sa inyong panonood. Ako nga pala si Shobal D. Peace out.